Hi guys, this is Christy DPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel para matulungan niyo po akong mag-grow at ma-reach natin ang 1,000 subscriber. Ngayon po, ang pag-uusapan natin, today, we're going to talk about the comments na na-receive ko sa isa kong video about NFA. Okay. May nagsabi na, Ma'am, walang maniniwala sa'yo. Matatalino na ngayon ang tao. Kahit na itong mga nagko-comment walang mga pictures, walang mga subscribers. I don't know if hindi ko alam kung ginawa lang ba nila yung YouTube channel nila para lang mag-comment ng ganito. Ngayon, wala po akong sinasabi na ob-ob yung mga tao. Wala din akong sinasabi na maniwala kayo sa akin, ganyan. Ginawa ko tong content ko is for my own opinion. Tapos sinishare ko lang sa inyo. Ang opinion ko, base sa paniniwala ko. Kung may mali sa opinion ko, opinion ko na yon, di ba? Ako na yon, sa akin na yon. Ngayon, kung di kayo naniniwala sa opinion ko, bahala kayo. Pero yan ang opinion ko about sa NFA rice, di ba? Kasi, meron din nagsabi dito na fake news daw ako. Unang-una po, hindi po ako news reporter. Ito pong YouTube channel ko is base lang to sa opinion ko. Hindi po ako nag-news. Kaya hindi mo ma-consider na fake news kasi opinion ko to. Ganun po. Ngayon, meron pang isa na pinag-aaralan daw ang bagong ma-release ang NFA rice. Pinag-aaralan naman talaga. Pinag-aaralan lahat ng desisyon ng presidente natin. Pinag-aaralan niya yan. Kaso lang, 3 years, pinag-aaralan pa rin. 3 years niyang pinag-aralan ang NFA rice para lang i-release during election. Alam niyo to na para lang sa halalan ang diskarte ng alyansa about sa 20 pesos na bigas. Diba? Sabi pa ng nag-comment na mahalaga sa kanila yung 20 pesos na bigas sa kanilang mga hirap. Mahalaga sa atin lahat. Sa atin lahat ang 20 pesos na bigas. Mahalaga sa atin yan. Kaso lang, ang point dito, bakit ngayon lang nirelease after 3 years during election pa? Diba? During election pa. Questionable talaga yan. Huwag naman tayong maging hindi lang porke nirelease ngayon, questionin natin, bakit nyo nirelease ngayon? Bakit ngayon lang? Hindi yung sasang-ayon ka na lang, basta meron pa nagsabi na may amoy or etc. Yung nakikita ko sa mga news feed ko sa Facebook, sa YouTube, sa news na pinapanood ko, sa ibang vlogger na pinapanood ko. Diba? Base sa mga ganun. So, base sa paniniwala ko na may issue talaga dito sa pag-release ng 20 pesos na NFA rice. Bakit ngayon lang after 3 years or after 2 years? 'Di ba? Meron talaga kasi nga nung pag-upo niya, hindi ko pa naman sinabi pag-upo niya ngayon. Sa isang taon ng pag-upo niya, bakit hindi ba pasapat 'yun para pag-aralan yung NFA rice na maging 20 pesos? 'Di ba? Naging posible naman ngayon o bakit hindi niya nagawa sa 1 year niyang pag-upo? Diba? Ganun ba katagal ang pag-aralan yan? Hindi dapat ganun, diba? Tsaka itong, ko to is based on my opinion lang to. Wag nyong personalin kasi opinion ko to. Kung ayaw nyo sa opinion ko, go ahead, wag kayong manood ng video ko. Kung di kayo naniniwala sa akin, go ahead, wag kayong maniwala sa opinion ko, sa video ko. Wag kayong maniwala. Feel free na wag nyo akong i-follow, wag kayong mag-subscribe. 'Di ba? Pero wag kayong mananakit ng damdamin ng mga vloggers dahil hindi kayo sang-ayon sa kanila. Kasi lahat tayo may mga opinion, 'di ba? Ito yung problema sa atin Ito yung problema sa iba Dahil hindi sila sang-ayon sa sinasabi ng mga vloggers na nagbibigay opinion sa kanila. Yung mamemersonal na yung pagko-comment ninyo. Hindi dapat ganun. Huwag kayong mamersonal. Kumbaga, i-share nyo rin yung opinion nyo
opinion nyo na based sa inyong paniniwala. 'Di ba? Welcome kayo dito sa channel ko na i-share nyo yung opinion nyo. O disagree kayo sa opinion ko, share nyo. Pero wag nyo pe-personalin kasi hindi siya tama na mamemersonal ka. 'Di ba? Yun lang yun lang payo ko lang, opinion ko lang tungkol sa mga ganyan, 'di ba? Tsaka kung magko-comment ka, dapat meron kang mukha para naman alam ko kung sino ka, kung anong ka, hindi lang yung magko-comment ka tas letter lang yung nasa profile pic mo, 'di ba? Okay, nakapag-ani ng mapalay sa salitang mo pa lang. Sa salita mo pa lang, halos hindi mo maamin na mahirap kayo noon. Ma'am, kami noon. Excuse me po, dito sa nag-comment, inamin ko na mahirap kami. Ang sabi ko, 6 kaming magkakapatid. Ang binibili na ng nanay ko is NFA rice. Kasi hindi namin afford yung mga mamahaling bigas. Kaya ang nanay ko, nagbumibili siya ng NFA rice kasi nga, yun ang mura. Mahirap po kami. Di ba sinabi ko, karpenterong tatay ko? Karpentero tatay ko, 3 beses lang kaming kumain sa isang araw. Minsan wala pa. Minsan isa lang. Minsan matutulog kami. Nintay namin tatay namin pagdating para lang makain. Minsan wala kaming kain. Minsan tinapay lang siya ano ba yun? Ano ba yung noodles? Basta, noodles tsaka tinapay lang kinakain namin. No? Ang NFA rice mahalaga sa mga mahihirap. Mahalaga naman talaga. Mahirap kami noon. Afford namin yung NFA. Yun lang ang bigas na afford namin. Aside of that, wala na. Pero ngayon, hindi na siya available sa market. Bakit? Sa palengke, sa tindahan. Bakit? Kasi hinaharang. Kasi, imbis na i-release sa public, tinatambak. Bakit? Kasi, mas importante sa government natin ngayon ang import rice. Yun. Aminin nyo man sa hindi, ang mahalaga sa ano ngayon ang import rice. 'Di ba? Huwag tayong magbulahan. Hindi nga ako nang bubola. Opinion ko 'to. Base 'to sa paniniwala ko. Kung ayaw mo sa mga kung ayaw niyo sa paniniwala ko, kung ayaw niyo sa video ko dahil ang opinion ko ay mali, hindi ko kayo pinipilit. Tapos sasabihin niyo bobo ko. Bobo naman talaga ako. Hindi ko sinabing matalino ako. Nagsishare lang ako ng opinion ko. Nandito ako sa abroad. Bumabase ako sa mga news na napapanood ko. GMA, News 5, o ABS-CBN, Net25. Sa mga news ako bumabase. Kung fake news, hindi ako ang fake news. Sila ang fake news kung mali yung sinasabi nila. Kasi yun doon ako nagbabase. Ngayon, opinion ko to. Men, this is my opinion. If you don't like my opinion, go ahead. Feel free to exit my YouTube channel, di ba? Maraming mga YouTuber dyan. I'm only starting and then I'm only sharing my opinion. What's wrong with that? There's nothing wrong to share your opinion. Everybody have the right to share their opinion. Pucha, kung pigilan nyo ako dahil dito sa opinion ko, ano yan? Dictatorship? Diktador kayo? Dahil hindi kayo sang-ayon sa opinion ko, tatawagin nyo ang bobo. Dahil hindi kayo sang-ayon sa opinion ko, tatawagin yung mali. O patunayan nyo. Ilagay nyo sa comment down below yung mga ebidensya nyo na matagal nga talagang pag-aralan ni Marcos ang pag-approve sa NFA rice. Bakit ngayon lang during election? Yun ang tanong doon. Hindi ako disagree sa NFA rice para sa mga mahirap. Hindi ako disagree doon kasi bigas yan eh. Kailangan niya ng tao. Ang issue, bakit ngayon lang during election? Yun. Tanungin niyo si Marcos, bakit ngayon lang? Hindi yung magbubulag-bulagan tayo. Happy na kayo na nirelease yung NFA ngayong election. Hindi niyo ba alam? Ginagamit yan ng alyansa na wala na silang magawa dahil nga natatabunan na sila ng PDP laban. Siyempre, gagawa sila ng gimmick. Bakit di nyo maamin yun? Hindi nyo maamin yun na gumagawa sila ng gimmick dahil tas ang gagamitin na NFA race. Tas happy kayo? Dapat tanongin nyo sila ang alyansa. Sir, madam, bakit ngayon nyo lang yan inirelease?
sagot ni Binay. Ang sagot ni Binay, ano yan, kailangan i-release, yung pagtapos ng election, ganyan, hindi sila kakain. Maling, maling dahilan yan. Tapos meron pa isa, better late than nothing, si Tito Soto. Diba? Anong mga yan? Dapat, sabihin sa tao, bakit ngayon nyo lang ni-release yan? Bakit hindi pa noon? Diba? Hindi ba kailangan ng tao noon, yung sa 2 years, sa 1 year ni Bongbong Marcos, hindi kailangan ng tao yan? NFA Rice? Sige nga, huwag nga tayong magpaka-plastic. Kung hindi kayo sang-ayon sa opinion ko, go ahead. 'Di ba? Pero huwag kayong mananakit ng tao dahil lang hindi kayo sang-ayon sa opinion. Tatawagin niyo akong bobo. Bobo naman talaga ako. Mayroon nga ako 75 na grades ko eh. Opinion ko to. Ang dali-dali maging matalino. Kayo nga, nagko-comment kayo ng ganyan. May ebidensya kayo, putya. Maglagay kayo ng ebidensya dyan. Tapos sasang-ayon ako sa inyo. Maglagay kayo ng ebidensya. Tapos sasang-ayon ako sa mga sinasabi nyo. Diba? Yung mga sinasabi nyo na matagal pinaplanuhan. Patunayan nyo. Nakaupo ba kayo sa tabi ni Marcos? Nakaupo ba kayo habang nagmi-meeting siya, habang nagre-review siya ng mga papers na kailangan niya aprobahan? Nakaupo ba kayo sa tabi niya? Nakikita niyo ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, masyado kayong fanatic eh. Dapat huwag ganun. Huwag kayong maging fanatic. Questionin nyo kasi nga, ang ginagastos ng mga politician natin na nakaupo sa gobyerno natin, taxpayer yan. Tayo ang nagpapasweldo sa mga yan. Huwag kayo basta-basta sasang-ayon sa mga pinapakita nila kahit na may mali. Para kayong zombie na, okay, ganyan. Hindi tama yun. Dapat marunong din tayong mag-question. Karapatan natin ang tanungin sila. Hindi mali ang magbigay opinion kung hindi tama ang ginagawa ng nasa gobyerno natin. Tandaan nyo yan. Tsaka, sinabi na bago aprubahan. Sabi niya, isa ka ring fake news. Hindi ako fake news. Kasi hindi naman ako newscaster. Hindi naman ang channel kong ito, hindi naman siya news. Hindi, unlike, tulad ng GMA News, SMNI, Net25. Hindi naman yun ganito yung channel ko. Ito yung opinion to. So, karapatan ko to. Taxpayer ako eh. Karapatan kong mag-share ng opinion. May opinion bang fake news? Opinion ko to. Kung ayaw mo sa opinion ko, di bala ka sa buhay mo, di ba? Opinion ko to eh. Yun lang. Thank you guys for watching. Mag-subscribe po kayo sa akin para matulungan nyo ma-reach yung 1,000 subscribers. Bye!